Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Martes ng umaga para po sa may mga pasok, bango na at paghandaan na ang araw na ito. Siyempre makakasama niyo ulit kami para mas maging ganado ang inyong gising. Kaya naman live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na laging una sa ulat panahon. Ako po si Amor La Rosa, kasama niyo ngayong Tuesday morning, April 30, 2013. Kahapon po sa aming Today in History for April 29, 1912, ayon po sa Tuguegarao City website, nabanggit po namin na naitala sa Tuguegarao ang highest temperature na umabot ng 42.2 degrees Celsius. Isang paglilinaw lamang po, no? Hindi po ito ang highest temperature worldwide, kundi sa buong Pilipinas lamang. At eto, malapit na nga po ang botohan at alam nyo ba na ngayong araw na ito inaalala natin ang isang napakahalagang pangyayari sa ating kasaysayan? Ayon po sa National Historical Commission of the Philippines, noong April 30, 1937 naganap ang kauna-unahang pagboto ng mga kababaihang Pilipino para sa kanilang karapatan sa pagboto. Umabot po ng 447,725 ang bilang ng mga Pilipinang bumoto para dito. At ito naman po ang nagbigay daan sa atin para makamtan ang equality pagdating po sa eleksyon na siyang gamit rin natin sa kasalukuyan para makamit ang pagbabago. Ngayon naman, para bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa magiging lagay ng ating panahon, makakasama natin si Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ms. Escolar. Good morning din sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ms. Escolar, kung mapapansin po natin, ito pong diffused tail end of a cold front at easterlies yung dalawang pangunahing weather system na madalas pong naobserbahan ng Pag-asa. So pwede ba nating ipaliwanag ano po ba yung mga factors na kailangan para magkaroon po ng tail end of a cold front at nitong easterlies? Unahin po muna natin yung tail end of a cold front. Pag tail end of a cold front, kailangan meron kang dalawang air mass. Ito yung cool air mass na galing dito sa may norte, at dito naman sa subtropical high, galing naman yung warm and humid air mass. So yung boundary nila, itong green, kailangan, yung boundary nila, yun yung tinatawag nating tail end of a cold front. May temperature difference yan na inaasahan natin na 4 degrees above. So yan yung tail end of a cold front. Yan yung factors na kailangan para magkaroon tayo ng tail end of a cold front. Anong epekto ng tail end of a cold front? May mga thunder, dun sa axis mismo ng tail end of a cold front ay meron diyang mga thunderstorm at rain showers. Punta naman tayo sa easterlies, no? Yung easterlies naman ay wind flow ito. Yung wind flow na easterlies ay kailangan galing to sa subtropical high dito, yung tinatawag nating North Pacific High. May high pressure system tayo dyan. So, ang characteristic niyan ay maritime tropical. Ibig sabihin, maritime, galing sa dagat. So, pag galing sa dagat yung ating hangin, ibig sabihin humid, at tropical na ibig sabihin naman mainit. So, maritime tropical, yung characteristic ng hangin na easterlies na dumarating sa atin at nagfo-flow na dumarating dito sa ating bansa. At ano naman po ang aasahang magiging epekto nitong easterlies na ito? Kung ito pong tail end of a cold front ay pwedeng magdulot ng mga rain showers or thunderstorms, ito namang easterlies, ano po ba yung maidudulot nito sa ating bansa? Usually kasi ang easterlies walang weather associated nito, no? Kailangan ang mga localized rain showers or thunderstorm, yung mga factors na kailangan para magkaroon ng rain showers or isolated thunderstorm ay kailangan may differential heating at yung sea breeze. At meron din tayong tinatawag na orographic lifting. Ibig sabihin, kailangan yung lugar malapit sa dagat kasi yung sea breeze, pag sinasalubong niya yung prevailing wind, normally pag meron ng araw, yun po yung nagiging cause ng thunderstorm. Tapos yung orographic lifting naman, pag malapit ka, nasa windward side ka ng prevailing wind, ibig sabihin, pag nandito yung bundok at yung easterlies natin tumatama dito, usually yung areas dito na nasa windward side, ayun yung mga inuulang area. Tapos yung differential heating naman, pag urbanized yung area, tapos biglang naging forest o may mga puno na nagkakaroon ng differential heating o yung temperature sa area na to ay mas mababa kaysa doon sa urbanized area, yun yung nagiging cause naman ng isolated rain showers or thunderstorm pag may easterlies.
Okay, ayan. Talagang naliwanagan na tayo dyan mga kababayan. At ito naman, Miss Escolar, dahil po tag-init na nga, hindi lang po sikat ng araw yung nararanasan nating mainit, kundi pati na rin po yung nararamdaman natin sa ating mga katawan, maalinsangan po talaga yung ating panahon. So, ito nga pong dulot nito ay ito nga, tinatawag natin na heat index. At isa nga sa bumubuo dito sa heat index ay itong humidity. Ano nga po ba ulit itong humidity at ano po yung nakakaapekto sa pagtaas at pagbaba nitong humidity natin? Humidity, ibig sabihin nito in the simplest term, ito yung available moisture o water vapor na available sa ating atmosphere. So, ibig sabihin, kung ang nag-flow o umiihip na hangin ay yun nga, easterlies, na may characteristic na warm and humid, ibig sabihin yung mismong hangin mo ay maraming moisture available. Yung pagbaba at pagtaas naman nito, pag na nakakarating na dito sa ating bansa, ay nakadepende naman sa solar radiation. Ibig sabihin sa init ng araw. So, kaya pag normally, pag umaga, mataas yung relative humidity. At pagdating ng hapon, dahil nagkakaroon na ng init nga, so nagkakaroon ng evaporation, so medyo bumababa po ang ating relative humidity. Okay, ayan, naintindihan na po natin yan. Ibig sabihin po kapag po mataas ang temperature, ibig sabihin po mababa po itong humidity. At eto naman, Miss Glyza Escolar, nitong mga nakarang araw, naranasan po ng ilang bahagi ng ating bansa yung tinatawag nating thunderstorm o yung pagkidlat, pagkulog. Aasahan ba natin na ngayong araw mauulit pa ba ito? Ano ba yung forecast ng Pag-asa for today? Tama ka dyan, Amor. Easterlies pa rin yung umiiral sa buong bansa. Kaya naman po, asahan po natin na yung buong bansa ay dito po yung buong bansa po natin ay makakaranas po ng ng maaliwalas na panahon, ngunit asahan din po natin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, normally po sa dakong hapon o gabi. At dahil nabanggit nyo rin po na mayroon pa rin tayong mararanasan ng mga pagkidlat, pagkulog o yung mga isolated thunderstorms, meron po ba kayong mga prone to thunderstorms sa mga areas na nakikita dito sa ating bansa? Saan po ba ito? Normally po, dito po sa Metro Manila, tuwing buwan ng April, talagang hindi siya frequent. Ibig sabihin, o konting isolated thunderstorm lang po ang naitatala natin. Pero kung meron po nito, asahan po natin na mas madalas doon po sa sa Fairview at dito po sa Novaliches area. Yun nga yung sinabi kong differential heating from urbanized area, nagkakaroon ng medyo puno yung temperature difference ng dalawang area. At yung Manila area, kasi mas malapit siya sa Manila Bay, yung sea breeze na tinatawag natin na nasasalubong ng prevailing wind, yun naman yung nagiging cause ng thunderstorm doon sa Manila area. Ayan, para po sa mga residente ng mga nabanggit na lugar, ayan, alam nyo na po na prone pala kayo sa pagkidlat, pagkulog o thunderstorm. Kaya ugaliin po ang pagmumonitor lagi sa mga updates at mga advisory na rin po mula sa Pag-asa. At maraming salamat po, Miss Glyza Escolar, sa inyo binahagi impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at para sa ating mga kababayan, lagi po tayong magdala ng tubig para po para makaiwas po tayo sa sakit. Ayan po mga kababayan, natunghayan nga natin si Miss Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:33 a.m. at lulubog naman ito 6:12 p.m. Ang moonrise naman po natin ay 11:51 p.m., moonset 8:34 a.m., illumination 86%. Para naman sa ating high tide along Manila Bay, yan po ay 12:37 a.m., yan po ay 1.19 meters, at ang low tide naman po ay 8:11 p.m., yan po ay negative 0.23 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng isang paalala.